DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Ay, Biyernes na tayo ngayon, Friday the 13th. Sa ulo ng ating mga balita, Air India plane bumagsak, mahigit 200 pasahero ang patay pero may isang nakaligtas. Pangulong BBM may pahayag sa 127th Independence Day. Dapat daw nating labanan ang fake news dahil salot ito sa kalayaan. Paggamit ng cellphone sa eskwelahan, pinapayagan ng DepEd, pero dapat gagamitin lang ito sa pag-aaral. June 24, idineklarang holiday ng Pangulong BBM sa lungsod ng Maynila. 3 todas dahil naman sa LPA at habagat ayon sa NDRRMC. At yung pong sama ng panahon dyan po sa may Batanes area ay naging ganap ng bagyo. Tinawag sa pangalang Oring. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, nag-iisa ang tropical depression, ang low pressure area sa Batanes. Tatawagin nga sa pangalang Auring, ang unang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, naging ganap na bagyo ang LPA pasado alas 8 kagabi. Huli itong namataan sa layong 275 km sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang lakas na hangin, umaabot ng 45 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot ng 55 km per hour. Kumikilos ito papalabas na ng bansa north-northeast o north-northwestward sa bilis na 15 km bawat oras. Batay sa forecast ng Pag-asa, maglalandfall si Oring sa Taiwan sa pagitan ng Huwebes ng gabi o early Friday ngayong June 13. Dahil naman sa land interaction, sinabi ng Pag-asa, posibleng humina at maging LPA si Oring mamayang hapon. Bagamat wala nga naman tropical cyclone wind signal na nakataas, sinabi ng Pag-asa, asahan pa rin ang katamtaman hanggang sa may kalakasang pagulan sa Batanes at Cagayan sa susunod na 24 oras. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa norte. Ingat, ingat! Patay ang 3 katao epekto ng low pressure area at habagat sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga nasawi ay mga residente ng Kamuayan, Balingasag, Misamis Oriental. Tinangayo mano mga ito ng rumaragas ng tubig at nalunod habang tumatawid sa umaapaw na spillway sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan. Samantala umabot naman ang kabuang 17,516 individuals o nasa 5,156 na pamilya mula sa Regions 3, 7, 9, 10, 11, 12 at BARM ang apektado ng sama ng panahon habang mahigit sa 1,000 katao ang nananatili naman sa mga evacuation center. Idineklara ng Malacanang bilang special non-working day ang June 24, pero para lamang sa lungsod ng Maynila. Ito'y bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 454th anniversary ng Maynila. Sa Proclamation number 925 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, lain ng deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga Manilenyo na makibahagi at may pagdiwang ang araw ng Maynila. Nilagdaan ang proklamasyon nito pang June 11. Nilinaw naman ng Department of Education na pinapayagan ang paggamit ng cellphone sa klase kung ito'y gagamitin para sa pag-aaral. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara, bagamat hindi hinikayat ang paggamit ng gadget, may mga pagkakataong pinapayagan pa rin na gumamit ang mga estudyante ng cellphone, bahagi ng kanilang mga tools para matuto. Sa katunayan, gumagamit na niya ang ilang public school ng educational initiatives tulad ng Chan Academy na ina-access ng mga estudyante gamit ang kanilang smartphone. Ayon naman kay Ruby Bernardo, Pangulo ng Alliance of Concerned Teachers National Capital Region, marami sa mga guro ang gumagamit talaga ng cellphone o tablet at hindi na ito may tuturing na optional
kundi pangangailangan dahil sa kakulangan ng learning materials. Kung sa bagay, sa mga private schools, mandatory nga ang paggamit ng cellphone. Di ba? Kasi nga, mahalagang bahagi ng kanilang pag-access sa mga makabagong impormasyon. Kaya nga kinakailangan talaga may wifi, libreng wifi access, di ba? Yung mga eskwelahan. Sa mga magulang, obligasyon na ng mga magulang, lagyan nyo ng firewall. Pwede naman ilimit nyo lang yung pwedeng ma-access ng mga chikiting, di ba? Lagyan ho ninyo ng firewall dahil inevitable na yan. Yung ibang eskwelahan sa sa ibang panig ng mundo. Di ba? Ala na nga silang blackboard. Dito na lang sa Pilipinas may blackboard. Iba whiteboard. Piloso po kayo, ano ha? Hindi. Gadget na ho talaga ginagamit dahil mas effective na paraan yun para sa pag-communicate ng mga bata. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis, pwede pa rin tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't ba pahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain formula, tanggalang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon or cotton. Gawa po ito ng ACS. Pinangunahan naman ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang paglulunsad ng second phase o ikalawang bahagi ng konstruksyon ng Philippine Military Academy Alumni Association building sa Port Bonifacio. Nasa Taguig City ito. Ang 6 na palapag na gusali ay magiging Center for Leadership Excellence ng PMAAI. May funding support na 600 million pesos mula sa Newport World Resource Foundation, ang corporate social responsibility arm ng Resorts World at isa sa mga lisensyadong integrated resort ng PAGCOR. Pinuri naman ni Tenco ang inisyatiba bilang isang model ng public-private partnership na nagbibigay diin sa long-term value ng defense and governance sector ng bansa. Ayon kay Chairman Tenco, ang proyektong ito ay truly remarkable o tunay na kapansin-pansin dahil ito itinayo ng walang gastos ang gobyerno ng Pilipinas. Ito niya ay patunay na ang gaming industry kapag maayos na kinukontrol at responsableng pinamamahalaan ay maaaring isang malakas na partner sa nation building. Una nang inaprobahan ng PAGCOR ang 300 million pesos na outlay para naman sa building structure. Sinundan ito na karagdagan 300 million piso pa para naman sa pagpapatuloy ng interior fit-out phase. Kapag nakompleto na ang gusali, magsisilbing opisyal na punong tanggapan ito o official headquarters ng Philippine Military Academy Alumni Association, gayon din bilang venue para sa strategic forum, leadership training, at legacy building activities na pakikinabangan ng mga henerasyon ng mga Pinoy na military leaders. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15 ang oras sa buong kapuluan. Ay mga misis sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magkano na ngayon? 4,000? 4,000 ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ay habang kayo po. Ayan. Sige. Nawala. Ayan. Basta pagkatapos yung maglaba gamit ang Pride detergent. Ayan, yung item na yan ay magagamit ninyo. Ayan. Pagkatapos, bahala na kayo kung ano yan. Yung mga mister na magdiriwang ng Father's Day sa weekend, alam na alam nila yan, gamit na gamit nila yan. Mga miyembro daw yan ng mga pogi. Pambansang organisasyon ng mga gwapong inaapi. Yan. Secretary General dyan si Ray Taladro. Ayan,
Hindi, founding secretary ako. Ayan. Magandang umaga sa mga pogi, lalong-lalo na yung mga pogi dyan sa San Diego, California. Ayan, Pambansang organisasyon ng mga gwapong inaapi. At least gwapo, di ba? Pero gano'n man lahat ng mga gwapo inaapi. Tanungin niyo mga mapitagan. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit yung mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Laguna. Timbog ang 16 na taong gulang na binatilyo dahil sa manay pagbebenta ng shabu sa Barangay Pasil sa lungsod ng Cebu. Nahulihan ng suspect na mga pakete na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Ayon sa pulisya, ilang informants ang nagturo sa binatilyong suspect na anya isa sa nasa likod ng talamak na bentahan ng shabu sa Barangay Pasil. Nagkasa ng investigasyon ng otoridad para matukoy ang mga individual na nagsusupply naman ng droga sa naturang teenager. Patay ang isang laborer makaraang mabagsakan ng metal pipe sa isang construction site sa Barangay Zapatera, Cebu City. Kinilala ang 26 anyos na biktima na si Julito Bacus Irada Jr., isa sa mga laborer ng dalawang condominium towers sa Zapatera. Sa ulat, nagpa-plaster ang biktima sa ikawalong palapag nang bigla siyang mabagsakan sa ulo ng galvanized iron pipe kahit nahulog ito mula sa 22nd floor. Bagamat nakasuot si Irada ng hard hat nang maganap ang naturang trahedya, nasira umano ito sa lakas ng impact ng bumagsak na tubo. Nagawa pang maisugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. 16 katao naman ang inaresto matapos mahuli sa akto na gumagawa ng paihi. Yung nagnanakaw ho ng gasolina sa Lumao, Pampanga. Kasunod ito ng raid na isinagawa matapos magreklamo ang ilang residente sa di umano'y mabahong amoy na nagmumula sa isang compound na merong oil depot sa Barangay Prado, Siongco. Ayon kay Brigadier General Gene Pajardo, ang Police Director ng Central Luzon, agad rumisponde ang mga pulis at miyembro ng Bureau of Fire Protection sa lugar at dito nahuli sa akto ang paihi at pagbibenta pa ng mga suspect ng kanilang naipupuslit na langis. Bukod sa produktong petrolyo, nakumpiskahan din ng mga pulis ang ilang pumping pumping machine, tanker truck at cash. Nang isa lang sa investigasyon ng mga suspect, itinuro ng mga ito ang isa pang compound na malapit din sa barangay kung saan nangyayari pa rin ang iligal na paihi. Agad namang nagtungo doon ang operating team at nakuha sa lugar ang ilang container at mga panels. Meron pang isang tanker at dump truck habang naaresto naman ang ilan sa individual na sangkot sa naturang iligal na operasyon. Hindi naman binanggit na anong oil company yun, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang isang mataas na education official sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao matapos na barilin sa Raja Buayan, Maguindanao del Sur. Kinilala ang biktima na si Alamansa Ambito, acting principal ng Sapakan Elementary School at district supervisor ng Bangsamoro Education Ministry. Batay sa police report, kumakain sa isang karinderya ang biktima sa gilid ng kalsada sa Barangay Sapakan. Malapit sa isang eskwelahan ang lapitan nito ng mga suspect, pinagbabaril sa mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng mga pulis sa naturang insidente at inaalam pa kung anong motibo. Si Alamansa ay kinilalang aktibo sa Joint Peace and Security Programs ng pamahalaan ng Raja Buayan at malapit na po ito malapit lamang po ang lugar na ito sa Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-live-in partner kalaboso naman sa araw ng kalayaan matapos maaktuhang gumagamit ng illegal drugs sa kanilang inuupahang bahay sa Limay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa mismong araw ng kalayaan kahapon nang arestuin ang isang mag-live-in partner ng mga otoridad nang maaktuhan ang mga ito gumagamit umano ng ipinagbabawal na droga sa loob mismo ng kanilang inuupahang bahay sa Barrio Los Limay, Bataan, 1:40 ng hapon.
Sa ulat ni Police Major Jimmy Albert Dicen kay Bataan Provincial Director Colonel Martes Salvadora, ang mga nadakip ay sina alias Bingo 40 anyos na ilang beses na rin umano itong nahuli sa droga, at alias Erica 26 anyos na kapwa may asawa at anak sa una. Nakatanggap umano ng sumbong ang limay PNP higil sa may nagaganap na patsesyon ng droga sa tahanang inuupahan mismo ng maglibing partner sa nabanggit na lugar. Agad itong pinuntahan upang beripikahin ang sumbong at dito ay nahuli sila sa akto na gumagamit ang ipinagbabawal na droga. Nakumpiska sa mga suspect ang 2 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 13,600 pesos at mga drug paraphernalia. Ang mga nadakip ay nasa likod na ngayon ng rehas na bakal ng detention facility ng Limay PNP at naharap sila sa kukulang kaso kaugnay sa drug law. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak ikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. Oy, may feedback si Ma'am Evan lang dyan po sa Las Vegas. Meron na rin daw po mga demonstrasyon dyan po sa Las Vegas Boulevard. Dahil nga po doon sa immigration operations, ano? May mga hinahabol hong mga may kaso, ano ha? Pero okay naman daw po sa iba pang mga lugar, lalo na sa may bandang Henderson. Ayan, ha? Ingat po kayo dyan sa mga kababayan natin sa California. Tanging ang Korte Suprema ang magpapasya kung unconstitutional ang naging hakbang ng Senado na i-remand ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong giniit ni Senate President Chis Escudero kasunod ng kanyang pahayag na wala pang kumpirmasyon ang House of Representatives kung natanggap na nito ang kopya ng articles of impeachment na ibinalik sa kanila. Matatanda ang mayorya ng mga senador na umuupong mga judges ng impeachment court ang pumabor na ibalik sa Kamara ang naturang kaso nang hindi dinidismiss o tiniterminate. Kaya lang, alam naman natin din na magiging sagot ho ng Korte Suprema pagka nagkataon. Meron nga pong separation of powers. Di ba? Kaya po pwede lang talagang isang palaban ho sa Senado, abuse of discretion. Wala pang ang kumpirmasyon ng Kamara kung natanggap na nila ang kopya ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itong iginiit ni Senate President Chis Escudero sa kabila ng pagboses ng Kamara na ang kanilang desisyong ipagpaliban ang pagtanggap sa ibinalik na impeachment case file at nagpapatibay ng House Resolution number 2346 na nagsesertipika na ang naturang kaso ay alinsunod sa konstitusyon. Ayon kay Escudero, ang lahat ng communication hinggil sa paglilitis ay kailangang idaan sa tamang proseso at hindi sa social media o hindi sa mainstream media. Dapat din na niyang galangin ng Kamara ang pasya na mataas na kapulungan ng ibalik ng articles of impeachment. Sa parte naman na niya ni VP Inday Sara, kailangan din itong respetuhin at sundin ang summons na inisyo sa kanya ng Senado bilang impeachment court. Iginiit ni Senate President Francis Escudero na dapat sumunod ang Kamara sa impeachment court. Ito ang tugon ng Senador matapos sabihin ni House Speaker Martin Romualdez na deeply concerning ang pagbabalik ng Kamara sa articles of impeachment. Paliwanag ni Escudero, bilang prosecuting panel, dapat lamang na irespeto ng Kamara ang desisyon ng Senado na tumatayong impeachment court. Ganyan din si Vice President Sara Duterte na kinakailang mag-comply sa summon at sagutin ang mga kasong nakasampa laban sa kanya. Sa isang ambush interview, nilinaw din ng Senate President na wala namang deadlock sa pagitan ng Senado at ng House of Representatives. Itong pahayag ni Senate President Chis Escudero. Hindi deadlock ang tawag doon dahil ulitin ko, impeachment court ang Senado, hindi ito magkaparehong ahensyang magkapantay tulad ng Kamara at ng Senado. Impeachment court ng Senado at taga-usig sila. O nga naman. Dapat nga daw igalang. Yan, ha? Yan ang pasya ng impeachment court bilang mga taga-usig. Dapat nilang galangin at sundin yun. Pareho din sa parte ni VP Sara, dapat galangin at sundin din niya yung summons na iniso ng impeachment court.
Sa panig naman ng Kamara ay pinagpaliban muna ang pagtanggap ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na isinauli ng Senado. Ito'y matapos sa pagtibay ng Kamara isang resolusyon upang atasan ng House Secretary General na magpadala ng sertifikasyon sa Senado na sumunod sa probisyon ng konstitusyon ng impeachment proceedings na sinimula noong pang Pebrero 5 ng taong kasalukuyan. Inihain ni House Deputy Majority Leader Faustino Ino D. ang motion na ipagpaliban ang pagtanggap sa mga ibinalik na artikulo sa huling araw ng sesyon ng 19th Congress. Inulit ni Deputy Speaker Roby Puno na namuno sa sesyon ang motion at inideklarang ito ay pinagtibay. Pinagtibay ng kapulungan ng House Resolution 2346 na nagpapatunay na ang mga impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ay isinagawa alinsunod sa Article 11, Section 13 o Section 3 at ng 1987 Constitution. Kabilang na dito ang mga pangyayari sa likod ng pagsasampa ng unang 3 reklamo. Binigyan din sa resolusyon na verified impeachment complaint ang inendurso ng mahigit ikatlong bahagi ng mga miyembro ng Kamara. At sapat na anyo at mayroon itong sapat na anyo at nilalaman sa oras ng pagsasampa, kaya't formal nang sinimulan ang proceedings nang hindi kinakailangang idaan sa Committee on Justice. Tinalakay din ito ang mga tanong hinggil sa pagkakasunod-sunod at timing ng iba't ibang mareklamong isinampa laban sa Pangalawang Pangulo at kinumpirmang lahat ng mga ito ay isinagawa alinsunod sa mga hinihingi ng batas at ng konstitusyon. Ipinahayag naman ng isang miyembro ng House Prosecution Team na tuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte matapos ang formal na pagkuha ng Senado sa jurisdiksyon ng impeachment case. Sa isang press conference, sinabi ni Batangas 2nd District Representative Gerbil Jinky Bitrix Luistro na ang paghahatid ng summons kay BP Inday ay nag-aalis ng anumang natitirang duda. Tuloy niya ang impeachment trial at wala nang makapipigil dahil nasa jurisdiksyon na ito ng impeachment court. Sinabi ni Luistro na ikinagagalak ng House Prosecution Panel ang paglalabas ng impeachment court ng summons sa Pangalawang Pangulo at iginit na nakuha na ng Senado ang jurisdiksyon sa kanya bilang respondent. Samantala, pinahayag ni Luistro na nangangamba sila sa tinatawag niyang nakalilitong kautusan ng impeachment court hinggil sa procedural compliance at iginit na mahigpit namang sumunod ang Kamara sa mga probisyon ng konstitusyon ng isang pang reklamo na sinuportahan ng 215 mambabatas. Pinutyaray ni Luistro ang pagbanggit ng Korte ng 20th Congress sa ikalawang kautusan ito na tinatawag niyang imposibleng sundin. Sa kabila ng balakid sa proseso, sinabi ni Luistro na nanatiling matatag ang paninindigan ng House Prosecution Panel na ituloy ang paglilitis. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Masanto siya kabasanin si Kermin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. 80 years old, patay matapos masagasaan ng motorsiklo. Nako! Nang nagmamaneho ng motorsiklo, 14 anyos. Ay, detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Mayong buntag usab ko yung Angel. Hindi, si Jun Di Makutak. Hindi. Akala ko si Jun Di Makutak to. Jun Soter pala. Ayun. Sorry naman. Mayong buntag ni mo, Jun Soter. Mayong buntag usab ko yung Angel. Patay ang isang 80 anyos na babae matapos masagasaan ng motorsiklong minamaniho ng isang 14 na taong gulang na binatilyo sa Purok 8 Upper Piedad, Barangay Bato, Turil District, Davao City, bandang alas 2:30 ng hapon noong Hunyo 11, 2025. Kinilalang biktima na si alias Glaceria, residente ng Upper Piedad, Barangay Bato. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, tumatawid sa kalsada ang biktima nang bigla siyang mabundol ng isang motorsiklo na minamaniho na minor de edad mula sa Barangay Bayabas, Turil. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapo na matanda at tumama ang ulo at katawan sa simentadong kalsada na nagdulot na matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad siya isinugod na matauhan ng Central 911 sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Subalit idineklara siyang patay bandang alas 7:30 ng gabi ng parehong araw. Ayon kay Police Captain Hazel Caballero Tuazon, tagapagsalita ng Davao City Police Office, hindi na magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa minor de edad. Nangako naman ang pamilya ng batang sangkot sa insidente na sasagutin ng
ng lahat ng gastusin para sa pagpapalibing ng biktima habang ipapaturn over ang 14 anyos sa pangalaga ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO matapos ang legal na kasunduan sa pagitan ng mga abogado ng magkabilang panig. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nako, traumatic din. Dagang salamat, John, ha? Traumatic din sa bata yun dahil syempre dadalhin ang konsensya niya, meron siya na disgrasyang matanda. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga, eto na report ni John Di Makuta. Kaya pamamahay naman ng isang religious leader sa Kadayangan Town, sinunog ng mga armado. Sino kayong mga loko ito? Detalye na balita mula kay June Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Biglang na lamang nagliyab ang gawa sa light materials na pamamahay ng isang ustad sa Barangay Kapinpilan, Kadayangan Town, Special Geographic Area. Batay sa report ng Kadayangan PNP, ang bahay ay pagmamayari ni Ustad Usman Sapal, isa sa mga religious leaders sa nasabing community. Batay sa investigasyon, bago naganap ang sunog, may dumating umanong armed group sa naturang barangay at hinanap ang pamamahay ng Ustads. Noong makita, sinindihan ito at mabilis itong tinupok na apoy habang mabilis ding tumakas sa mga armado. Sa kabila ng maagap na pagbayanihan ng mga kapitbahay na maapula ang apoy, hindi na ito kinaya pa. Wala namang makitang dahilan ang pamilya Sapal kung bakit sinunog ng mga armado ang kanilang pamamahay. Wala namang nasugatan o nasawi sa naturang insidente habang pinaghahanap na ng PNP at ng backup nitong Philippine Army ang armadong grupo na responsable sa naturang panununog. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, John. Maraming salamat. Malo, pakikontak nga si Joy John Balarite Acol. Kuha tayo ng update mula sa Amerika dahil nga po may umiiral pong curfew ngayon dyan po sa Los Angeles. Si Joy John Balarite. Ay, at magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa New Jersey, USA. At sa mga suki natin dyan sa Avolug. Abulog ka ba yan? Kagaya na ito. Naibag na bigat. At para ho sa mga suki natin dyan po sa lalawigan ng Quezon, tuloy niya lang yung pagtatanim po ng kakao sa ilalim po ng inyong mga nyugan at tumataas ho ang demand sa tangerine chocolate. Ayan, Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce po sila ng dekalidad na kakao beans. Hinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o doon sa mga magre-regalo sa Father's Day. Ito yung magandang pagkakataon ho para sa inyo. Ang tangerine chocolate po ay merong mahigit 10 variants sa mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ulitin natin 0919-095-5935. Ayan, yan po yung text line na pwede ho ninyong padala ng inyong mga order. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga, walang katapusang fake news ang totoong salot at banta sa kasarilan ng Pilipinas. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos, nakalulungkot na may mga ilang individual na nagpapakalat, pinipilit ang maling impormasyon para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kaugnay nito, pinalalahanan ng Pangulong BBM ang publiko na isulong ang katotohanan at labanan ng kasinungalingan. Ginit din ng Presidente na isa pa sa kanya ay kalaban na ang totoong kalayaan ay ang kakulangan ng pakialam ng ilang opisyal ng gobyerno sa totoong pangangailangan ng taong bayan. Maganda umaga, Pilipinas! Ganda ng pahayag na yan ng Pangulo. Ito naman, hinimok din ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na matiling tapat at pumanig sa tama.
Sa talumpati ng Pangulo sa ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, binigyan din ito na kalaban sa kasalukuyan na hindi lamang mga opisyal na umaabuso sa pwesto, kundi maging ang mga nagkulang sa pagtugon sa sinumpaan nilang tungkulin. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng Pangulo ang mga kawani ng pamahalaan, huwag sayangin ang tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Ipaglaban ang kalayaang tinatamasa ng bansa at huwag itong isuko sa mga taksil at walang malasakit sa kapwa Pilipino. Ito naman ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kasabay na ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ginit ng Pangalawang Pangulo, hindi ipinaglaban ng mga bayani ang kasarinlan ng bansa para lamang muling maging alipin ng iilan. Ipinagmalaki natin sa mundo ang kalayaan ng mga Pilipino. Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Patuloy nating ipagtanggol ang ating kalayaan at kinabukasan mula sa mga mapangalipin. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Binigyan pugay naman ang mga bayani sa pamamagitan ng pagprotekta sa demokrasya, pagsusulong ng inklusibong pagunlad at pagkakaisa para sa bisyon ng Pangulo ng Bagong Pilipinas. Ito ang paalala naman ni House Speaker Martin Romualdez sa Sambayan ng Pilipino kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Kasarinlan. Kahapon po ito, June 12. Ginit ang Speaker, ang araw na ito hindi lamang isang paalala o pag-alala sa nakaraan, kundi isang panawagan na ang kalayaan ay kailangang protektahan, alagaan at gamitin para iangat ang buhay ng bawat individual. Naniniwalaan niya siya na ang totoong kasarinlan ay ang pagbibigay ng mga Pilipino hindi lamang ng kalayaan na mangarap, kundi maging paraan din at kasangkapan para matupad ang kanilang mga mithiin sa buhay. Hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at hindi mali ang kritisismo sa Bagong Pilipinas. Itong binigyan din ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas. Yan man ang ginit ng Presidente, gaya ng pag-ibig, ang kalayaan ay dapat na binabantayan, inaalagaan, ipinaglalaban dahil ang kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Dahil sa Bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon. At lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ayun. Bigat ng banat na yan ng Presidente. Ano ha? Mamaya may kikwento ako sa inyo. Magsasaka, tinuruan ng DTI Eastern Visayas na maging negosyante. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, mayong aga, maupay nga aga. Tinuruan ng Department of Trade and Industry, DTI, ang mga magsasaka na maging negosyante. Ito ang sinabi ni DTI Regional Commission Officer Antia Ivy Barbon Anchita sa isang panayam. Ayon kay Anchita na kahapon na binuksan ang ika-4 na CARP Negosyo Agraryo kung saan 66 na mga magsasaka na negosyante na nagbinta ng produkto galing sa kanilang sakahan doon sa Robinson's Place, Marasbars, Tacloban. Hanggang Hunyo 15 ang pagbibinta nilang mga produkto direkta galing sa kanilang sakahan kung saan target na makabinta ng 2 milyong peso. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jimmy Angay-Angay. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Uno na makalipas ang alas 4 ng umaga, baka kayo may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po ito sa mga households at sa ating mga emergency kit.
Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Isang babaeng may diferensya sa pag-iisip, ilang araw nang nawawala at natagpang bangkay sa isang baybayin sa Northern Samar. Malungkot na balita naman ito mula kay Jane Khalid Bantayan mula sa RH34. Jane, good morning. Isang bangkay naman ng babae ang natagpuan na wala ng buhay sa isang baybayin sa barangay na Puchukan, Salvacion, Alawa, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, nasa state nito ng decomposition at pinaniniwala ang ilang araw na itong patay. Gayon pa man, kinilala rin agad ang biktima na ang mismong mga residente. Isa itong 29 na taong gulang at napag-alaman na ito ay may mental illness o sakit sa pag-iisip. Ang bangkay kinilala rin agad ng kanyang live-in partner. Ayon sa nasabing live-in partner, ilang araw niyang hinahanap ang nasabing biktima. Bago ito natagpuan na wala ng buhay, nakita mo na itong palakad-lakad sa kalsada. Sinubukan pa itong pauwiin ng mga residente na nakakakilala, ngunit nagtungo lamang daw ito sa isang liblib na lugar upang hindi matagpuan. Pinaghanap ito ng mga kaanak ngunit hindi agad natagpuan hanggang sa makita na lamang ito na isang mangingisda doon sa nasabing lugar na wala ng buhay. Walang sinyalis ng foul play ang biktima at pinagdududahan na sobrang gutom ang dahilan ng pagkamatay nito. Nakipag-ugnayan naman ang Lawang Municipal Police Station sa Rural Health Unit o RHU para sa post-mortem examination. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Khalid Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Khalid Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Generally peaceful ang mga aktibidad sa pagdiriwang ng ika-137 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa Philippine National Police Public Information Office, walang naitalang untoward incident ang mga kapulisan. Kasabay nito ng kaliwat ka ng kilos protesta na isinagawa din ng mga progresibong grupo at naganap yan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang na po yung mga rally sa may Boy Scout Circle sa barangay South Triangle, National Library sa may bahagi ng TM Calao Avenue, Ermita, Maynila. Meron din sa may EDSA People Power Monument sa Cam Aguinaldo, Quezon City, Barangay Binakayan sa Kawit, Cavite at sa Gaisano Metro Colon. Yan po naman ay sa Barangay Santo Niño sa Cebu City. Binigyan din ni Senator Bongo ang kahalagahan ng digital transformation sa pagpapabuti ng serbisyo publiko. Ito'y makaraang pagtibayan ng Senado ang BICAM report hinggil sa Senate Bill 2781 o E-Governance Act at layong pabilisin at gawing mas accessible ang mga serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng digitalization. Sinabi ni Senator Go na oras na may sa batas ito, magiging mas madali na para sa publiko ang pagkuha ng mga dokumento at serbisyong pangkalusugan, pang-edukasyon at iba pang mga assistance. Sa pamamagitan na niya ng E-Governance Act, hindi na kinakailangan pang pumila ng matagal o bumiyahe ng malayo para lamang makapagsumite ng mga requirement. Bukod pa rito ay mababantayan din ang mga transaksyon at maiwasan ang katiwalian sa pamahalaan. Kaya lang, Senator Bongo, alam ba ninyo na hanggang ngayon pinabibid pa lamang yung e-service ho ng BIR? Parang may ayaw sa digitalization dyan sa sa BIR Mas madaling naman mabubuking. Tulak ng illegal drugs sa Urdaneta City, Pangasinan, arestado sa bypass operation ng PNP. Mahigit sa 20,000 pesos na laga ng syabong nakumpiska. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo. RH38, Masantos siya kabasan at Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa likod ngayon ng Rias Tabakal ng Urdaneta City Police Station ang isang 46 anyos na binata na residente ng Barangay Santo Domingo sa nasabing syudad matapos itong maresto sa bypass operation.
Sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Billy, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit kung saan isa sa mga pulis na nagkunyaring buyer at nakabili ng 3 plastic susyo na naglalaman ng hinihinalang shabu gamit ang marked money at agad itong inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspect ay tumitimba ng humigit kumulang na 3 gramo ng may street drug price na 20,400 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspect. Ito si Freddy Pajardo, Aristartet, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas. 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga ho ng mga dalabhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent ito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Pag pumasok yan sa ating katawan, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan, kung kaya't napapanumbalik nito ang sigla ng ating immunity. Pagka magandang tulog, syempre, malalim ang ating tulog, magandang pahinga, meron tayong panglaban sa puyat, pagod at stress. Kaya kinabukasan kahit nagpuyat ka sa pag-aaral, pagre-review dahil may exam, ready ka pa rin na humarap sa mga hamon ng buhay. Ayan, pagharap mo ng salamin, sabi mo, Ray, taladro, pogi mo ngayon. Since birth, dapat ganun, may lakas ng loob lagi. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung mayroon pa ho kayo mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Tinapos na ng Dutch Immigration Authorities ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque at inilipat ang kanyang kaso sa Germany, ang bansang nagbigay ng kanyang Schengen visa. Ito ang binunyag ni Joel Vega, isang Dutch national na ipinanganak sa Pilipinas batay sa nakuha nitong impormasyon sa ibang mga source. Sa kanyang FB post, sinabi ni Vega na tinerminate na ng Dutch Immigration and Naturalization Service ang application ni Roque noong June 10. Ibinalik ang kanyang record sa German authorities alinsunod sa Dublin Regulation. Ang Schengen visa ay nagbibigay daan pa sa mga mamamayan ng EU na bumisita sa Schengen, isang grupo ng 29 na mga bansa sa Europa para sa maikling pagbisita ng hanggang 90 days lamang. Sinabi ni Vega na dahil ang Germany ay nag-issue ng Schengen visa kay Roque, sila din ang may responsibilidad sa kaso nito. Wala pang kumpirmasyon kung naghain naman ang asylum si Roque sa Germany. Una rito, kinumpirma ng Philippine government na nakikipagtulungan sila sa mga otoridad sa Europa para maibalik ng Pilipinas si Attorney Harry Roque. Maganda umaga, Pilipinas! Hintayin ho natin kung ano yung mga magiging tugon naman dito ni Harry Roque. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan. At mga suki natin sa Middle East, yung mga naglalayag ho ngayon sa mga barko. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. At dyan din po sa Macau, dyan po sa Middle East. Yung mga suki natin dyan sa Italia. Magandang umaga din po sa inyo. Ingat po kayo. Araw ng kalayaan, araw ng pananagutan. Ito naman ang sigaw ng Layas Duterte Network sa ikinasa nilang indignation rally sa EDSA People Power Monument. Kasabay ito ng pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ang naturang rally ay para kondinahin ang pagbabaluktot ng Senado sa konstitusyon at pagtalikod ito sa panawagan ng taong bayan na papanagutin ang na-impeach ng si Vice President Sara Duterte. Protektahan ang Pilipinas hindi lamang sa mga banyaga kundi maging sa korupsyon, kapabayaan at pang-aabuso.
Itong iginiit ng Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo sa kanyang mensahe kasabay ng selebrasyon ng Independence Day sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ayon kay Chief Justice Gesmundo, ang kwento ng kasarilan ay nagpapatuloy sa kasaysayan at hinuhubog ito para sa kinabukasan. Paalala pa ng Chief Justice, ang kalayaan ay isang layunin araw-araw na pinagtitibay at hindi isang gantimpalang ibinigay dahil natapos na ang ating pagsusumikap. Magandang umaga ho sa mga suki ho natin dyan sa Department of Science and Technology. Alam mo ba dyan, Kisses, ha? Yung palang mga empleyado, persahan pinapipirma ng non-disclosure agreement. Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba po pwede kang pumuna? Bakit dyan po sa DOST, particular na yung isang ahensya na dyan, yung Top Technology Application and Promotion Institute, pinapipirma yung pong mga empleyado ng non-disclosure agreement. Bakit? Ayaw niyong may nagkikwento sa mga nangyayari dyan sa loob ng inyong ahensya? Ayaw niyong mabuking yung mga kabuluktokan na inyong ginagawa? Ayaw niyong malaman na meron hong bumibiyahe ngayon dyan po sa UK? Na ilang mga opisyal ho ng Department of Suroy-Suroy at Travel? Ayaw niyong malaman ng publiko na nagwawalda sila ng 1.2 million pesos para ho sa kanilang biyahe dyan sa Switzerland at June 7 to 19 ay nasa UK? Bakit? Bakit niyo ayaw? Secretary, ngayon ko lang din nalaman, Secretary pa pala si Solidum. Akala ko nag-courtesy resignation, hindi pala tinanggap ng presidente, di ba? Teka muna, bakit ho ninyo persahang pinapipirma daw yung pong mga empleyado? Ito ho naman, hindi lang ho isa, dalawa, tatlong nagsabi ang dami ho nagsabi. Pinapipirma sila ng non-disclosure agreement. Bakit? Alam mo, sabi ka ng presidente kanina, pwedeng malaya kayong pumuna, malayang magsabi at maglantad ng katotohanan. Mahal naming Pangulo, mukhang iba hong nangyayari dyan po sa mga ahensya po ng DOST. Non-disclosure agreement? Bakit? Nasa gobyerno ka. Di ba? Akala ko ba isang matuwid na hakbang ang pagsasabi ng katotohanan kung ano nangyayari doon? Di ba? Sabi ko nga, saan ka na naman nakakita ng Saan ka naman nakakita ng ahensya na mas marami pa yung nakaschedule na travel kaysa sa isang buwan? Oo. Diba? Tapos sasabihin nila, sa DCRH lang naman binabanggit yung mga ganyang balita. Paano po? Alam nyo na kung bakit. Ay, sus, may ginubuhay ito. Mr. President, may report na ho yung COA. Baka ho po pwede ho ninyo, Secretary Lucas Bersamin, Justice Luke. Baka po pwede hingin ho ninyo yung report ho ng Commission on Audit tungkol po dito sa mga unnecessary travels ng mga taga Department of Socialization and Travel. Baka ho pwede. Kasi may mga pinasasauling amount sige, pakuha tayo ng at baka sakaling pagka ang medyang humingi, magbigay po ang COA. Tagal na ho ng mga report. Basta may mga pinasasaulian. Tanong bakit pinapipirma sila ng non-disclosure agreement? Magandang umaga, Pilipinas! Yan ho, isang uri ho ng pagbubusal. Pagsangka sa kalayaang makapagpahayag ng mamuna ang isang tao. 3 taong gulang na batang babae na daganan ng tumagilig na e-trike. Aba, nakaligtas naman ho ito. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Himalang nakaligtas ang isang 3 taong gulang na batang babae matapos na maaksidente na madaganan ng e-trike sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Barangay Chairman Medrano Siriban ng Barangay 366 sa Santa Cruz, nangyari ang aksidente sa Felix Huerta Street sa pagitan ng Malabon at Tayuman, alas 4:30 ng hapon kahapon. Ayon naman kay Police Major Jaime Gonzales, hepe ng NBCU o Manila District Traffic Enforcement Unit, sa kuha ng CCTV papatawid ang bata nang biglang nagpreno.
ang e-trike na minamaneho ni Tongko Salik Madali. Dahil dito, tumagilid ang e-trike saka nabangga at tabaksakan at nakaladkad ang bata. Bukod dito, sugatan rin ang 3 babaeng pasahero ng e-trike, kabilang na ang driver na sinasabing mabilis ang takbo nang mangyari ang aksidente. Kapwa napapagaling sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang mga sugatan habang inianda na ang kaso sasampa sa naturang driver. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy Gonzales. 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Mga hindi pabor sa pag-remand ng impeachment court sa impeachment complaint laban kay BP Inday Sara malayang umakyat sa Korte Suprema ayon po kay Senate President Chis Escudero. Detalye na balita mula kay Raymond Dutma sa RH28. Raymond, good morning. Malaya ang sino man na hindi pabor sa naging desisyon ng Senado bilang impeachment court na ibalik sa Kamara de Representantes ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na magtungo sa Korte Suprema at doon questionin. Ito ang hamon ni Senate President Francis Chis Escudero sa mga kumo-question sa kanilang naging desisyon. Paliwanag ng Pangulo ng Senado ay sui generis o kakaibang korte ang turing sa Senado bilang impeachment court at maaari nilang gawin ang gusto nilang gawin batay sa kagustuhan ng nakararami. Para kay Escudero, walang ibang maaring makapagsabi na unconstitutional ang kanilang ginawa, kundi bukod tanging ang Korte Suprema. Hindi umano tama na may ilang congressman, senador o constitutional expert na nagsabing labag sa batas ang kanilang gawa ay automatic ng unconstitutional. Mahalaga na dalhin ito sa kataas-taasang hukuman. Si Escudero ay siyang panauhing pandangal sa ika-127 paggunita sa Araw ng Kalayaan kahapon sa Malolos, Bulacan. Narito si Senate President Chis Escudero. Nakalagay din yon sa rules of court. Sui generis means it's a class of its own. Pwedeng gawin ng impeachment court anumang ninanais gawin ito ayon sa botohan. At kung may hindi man sumasang-ayon, malaya silang pwedeng iakyat sa Korte Suprema yan at hantayin natin magpasa ang Korte Suprema. Pero hindi naman dahil opinion ng isang congressman o dalawang congressman o tatlo o isang senador, dalawa o tatlo na unconstitutional ito, ay automatic magiging unconstitutional yun. Korte lamang ang makapagsasabi. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, so una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ewan ko kung totoo itong mga impormasyon, pero sabi ni Alan Encarnacion, yung isa daw sa mga isa doon sa 5 senador na tumutol, nag-a-apply daw para maging secretary ng DICT. Hindi pa naman nasisibak yung sekretary ng DICT, ka-appoint pa lang nun Ewan ko lang, Alan, saan mo ba napulot yung impormasyon na yan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Basta alam ko, yung may bahay ni Senator Coco Pimentel ay katatalaga lamang bilang special envoy ng Pilipinas sa UAE. Si Katrina U. Pimentel. Ayan, ha? Oo, nanumpa na bilang bagong special assistant, special envoy, hindi special assistant, special envoy para po sa UAE. Yan pong may bahay ni Senator Coco Pimentel. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka naghahanap din ho kayo ng magandang investment opportunity dito po sa Pilipinas. Napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito po mga proyekto ng Westchester Realty. Ito ng pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at si Vera Prestige. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, pati munisipyo nandun ho mismo at napakalapit lamang nga po sa Clark International Airport. Ano nyo pong gagawin? Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na umaga.
Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa, kasama na natin. Dan, good morning. Good morning po sa Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Itong bagyo na ating minomonitor kahapon or kagabi na si Bagyong Auring ay tuloy nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at humina na rin agad bilang isang low pressure area. Gayunpaman, yung trough extension ng low pressure area na ito posible pa rin magdulot ng mga kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Batanes. Dahil naman sa southwest monsoon hanging habagat na tuloy na ring humina at nabawasan yung mga lugar na makakaras ng pag-ulan, makaka-apekto pa rin ito sa area ng Ilocos Region at Bubuyan Islands. Kaya sa mga lugar na ito, nasan pa rin natin yung mga kalat-kalat na thunderstorms. Sa Surigao del Sur at Davao Oriental, dahil sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko, makaranas rin tayo ng mataas na tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Sa Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy or improving conditions na ating inaasahan ngayong araw, kasabayan ng paghina ng habagat at easterlies na yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko ang weather system na makaka-apekto sa atin. So, nandiyan pa rin yung mga chance ng mga biglaan at panandali ng pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayak, especially dito sa seaboards, or sa northern and western seaboards ng northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil. Dan, yung binabanggit mo mga pag-ulan, ano yan, may kalakasan ba? Pwede bang mag-trigger ng flash floods, lalong-lalo na sa may bandang area ng Mindanao? As compared sa mga nakaraang araw, mababawasan na po yung mga pag-ulan na ito. Pero since may significant pa yung mga pag-ulan na na-record, most parts of the country sa mga nakarang araw, kahit mahihinang pag-ulan pa lamang po ito, since possible saturated yung lupa, posible pa ito magdulot ng mga pagbaha. Okay, si Auring, nasaan na siya ngayon? Opo, malayo na ito sa ating boundary ng PAR, nasa hilaga po ito ng Taiwan. So malayo na po ito sa ating bansa at hindi na ito bagyo, humina muli ito bilang isang low pressure area. Pero pagpasok niya ng Taiwan, LPA lang din. Nakalampas na po ito ng Taiwan. Nakalagpas na ng Taiwan. Okay na, safe na rin yung ating mga kababayan doon. Okay. Thank you, Dan. Maraming salamat. Yes po, thank you po, Sir Angel. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Yan, Pero kahit na lumagpas na ho ang bagyo, ingat pa rin ho tayo sa mga inaasahang malalakas na buhos ng ulan. Maganda Umaga Pilipinas! Patuloy din magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, gayon din po sa mga laboratorio. Pero okay din po yun sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda Umaga Pilipinas! Si Attorney Howie Calleja, ito po'y veteranong abogado rin po at nagtuturo po ng law sa Ateneo at Lasal. Kasama na ho natin. Attorney Calleja, magandang umaga po sa inyo. Attorney Howie, nasa Zoom. Good morning. Ayan. Narinig niyo po ako. Attorney, good morning sa inyong lahat. Okay. Ngayon nasa anong tawag dito? Wait and see. Period Kasi sabi ng Kongreso, hindi muna namin tatanggapin yan dahil nag-transmit sila ng isang resolusyon na nagsasabing compliant naman yan Tapos sabi naman ng Senado, hindi. Galang nyo kung ano yung utos namin bilang impeachment court. So, anong mangyayari? What's next? Ang nakakatawa dito, Angelo, mukhang ang Senado sila yung magulo
Alam mo, napakasimple ng ating constitution na shall forthwith proceed, di ba? I mean, dapat nag-trial na ito, simpleng-simple. So ngayon, alam mo naman na yung Kongreso ay nagbigay sila ng House Resolution saying nga na o sinicertify o sinasabi nga na ito legal at tama ang mga proseso, dinaanan. So, nasa bola na ngayon ulit ng Senado yan, no? Yun naman ang hinihingi nila, yung certification. Pero ang nakakatawa dito, meron pang pangalawang utos yung Senado na dapat sabihin din ng 20th Congress na sila handa para dito sa impeachment. So, kung titingnan natin yun, ang aking pag-aaral, ang aking intindi nun, kumbaga ina-admit din nila na meron ding crossover to the 20th Congress. So, kumbaga yung question nun, sinagot na nung kanilang resolution na yon. So, sa akin, wait and see. Pero sa totoo lang, ang magulo dito yung Senado. Wait and see. So, ibig sabihin, until June 30, ala na mangyayari kasi nga, sabi nila, 20th Congress na Diba? Opo, yun yung dalawa kasi yung hinihingi nila doon, yun nga, yung isa yung certification, yung pangalawa yung pagsasabi ng 20th Congress na sila handa. Kung tatanungin niyo naman yung House, since February 5 handa na sila. Bakit kailangan hanapin itong 20th Congress at sino ba naman yung nagtagal? Sino ba naman yung nagpa-dribble nito? Kung hindi ang Senado, ang nakakatawa nga dito, sabi nga nung marami, senator judges sila, naging lawyer, Sara lawyer pala silang 18, hindi pala sila senator judges, naging abogado. Gusto pala nila mag-abogado, bakit sila nag-senador? Teka muna, ang sabi ho ninyo 20th Congress certificate, hindi pa nakukonvene yung 20th Congress Yun nga nakakatawa doon, Angelo, kasi yun yung kanilang second colatilla doon, second doon. Kasi kung babasahin mo yung pinas nila na resolution sa House at ng Senado papunta ng House, dalawa nga yun, yung isa yung certification na ito constitutional na hindi ito lumabag sa 1-year rule. At pangalawa, yun nga na ang 20th Congress isi-certify ito at sasabihin nila na sila handa na para magtuloy sa prosecution. So, yun ang pangalawang hinihingi nila. So, parang ang tingin ko, inaantay pa nila na meron pang gawin ang 20th Congress o yung pag-start ng 20th Congress nitong July. Is it logical for House to go to the Supreme Court at i-challenge to? Sa akin, Angelo, mas maganda na sundin na lang nila kasi kung magpupunta ka pa sa Supreme Court, tatagal. Okay. At ang sa akin, kung pag-start ng 20th Congress, sabihin lang nila, ready, tuloy kami, walang problema. Di tapos ang usapan kasi yun naman ang hinihingi ng Senado, no? But ang nakakatawa dito, Angelo, hindi parang lumalabas ang Senado naging appellate court o naging mas mataas sa Kongreso. Pareho lang naman sila Co-equal sila. Kung titignan natin ng legislative body, it's composed of both the Congress and the Senate. Not one is higher than the other. There are co-equal branches, no? There are co-equal bodies. Kaya nga nakakatawa, uutusan ng isa, yung isa, hindi naman ganun ang proseso. Hindi mo pwedeng utusan kasi tapos na yung ginawa ng House of Representatives Tapos na yung ginawa ninyo So, meron din tayong tawag dito, parang regularity of government functions, di ba? Of regularity of government acts, no? So, yung regularity na yan, ibig sabihin, legal and binding until questioned in the Supreme Court. Naalala ko, meron din na question si Vice President Sara, dinala rin niya itong question na ito sa Supreme Court. Ito nga yung sinasabi nilang 1-year ban. Pero wala namang TRO, wala namang sinabi ang Supreme Court na itigil ang paglilitis o ang paghirang ng impeachment court. Kaya nga sinasabi ko, kung wala namang pagharang o wala namang TRO ang Supreme Court, bakit hinaharang mismo ng Senado? Ang duty or mandate ng Senado is to hold the trial, not question the proceedings. And sinabi na rin ni Senator Cheese na ang
Supreme Court lang ang makakapag-decide kung ito ay constitutional or not constitutional. So, bakit sila ang nagtatanong sa Senado nito? Hindi naman tama. Plus, alam mo, nakakatawa ngayon, ikaw ang maggagawa ng motion, ikaw ang magtatanong, ikaw ang senator judge, ikaw rin ang nagdesisyon, ikaw rin ang bumoto, para mo nang sinabi, ikaw yung judge executioner and everything. Kalokohan na ito. Talagang sila na yung magulo, hindi lang kalokohan. Sa akin, kumbaga, gaguhan na ito kung sorry with the word, pero talagang ginagago na tayo harap-harapan. Okay, kung meron man tayong natutunan dito sa mga exercise na nangyari dito, sa mga developments na nangyayari, kinakailangan siguro ang learning dun mukhang kinakailangan na natin magpasa talaga ng bagong rules for the impeachment court para sa susunod na mga pagkakataon, hindi na mangyayari itong ganito ng parang urong sulong. Kasi yun din na sinasabi ni... Ang learning natin dito, malinaw naman ang batas natin. Sila ang nagpapagulo lang, ang sabi ko nga dito, wala nang pag-asa yung tanga sa Senado kasi tanga sila. Wala nang pag-asa yun. Yung mga nagtatanga-tangahan, yun ang mas masakit kasi alam nila kung ano yung batas, ano yung tama, pero nagtatanga-tangahan sila. Yun ang masakit doon. Kaya sinasabi ko, ang learning dito, hindi na baguhin yung batas kasi tama yung batas. Isipin mo, Angelo, pang ilang impeachment na natin to, hindi naman ito first impeachment natin, pang ilang impeachment na natin to, at never pa nangyari itong ganitong kaguluhan. Sila yung magulo. So, ang gagawin natin, alam na natin kung sino ang learning natin dito. Huwag na natin botohin itong mga sorry to say, itong mga clowns na itong mga gumagawa ng Senado ng circus. Para hindi maging circus ang Senado, bumoto tayo ng tama sa susunod na eleksyon. Sila natanggalin natin. Yun ang gawin natin. Hindi natin repasuhin ang batas, repasuhin natin kung sino yung boboto natin, hindi itong mga kung sino-sino lang. Kaso kasalanan din ng mga botante natin, naghahalal tayo ng tanga. Sabi niya nga. Sabi ko nga, tama ka dyan, Angelo, di ba sabi ko nga, ang tanga, wala na tayong magagawa dyan, tanga talaga dyan, bobo. Pero yung nagtatanga-tangahan, mas masakit yun. Kasi nga, kumbaga, ginagamit nila yung batas, ginagamit nila yung kanilang whatever, ang kanilang mababaw na kaalaman o yung kaalaman nila to another way. Then, yun ang masakit doon. Kasi nga, kumbaga, linoloko na tayo, ginagago na tayong harap-harapan dito. Okay, so again, ang hihintayin natin, 20th Congress na. Kasi yun ang sinasabi, nothing moves now from here. Precisely. At actually, kasi ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, nag-transmit na ng certification yung House. Kung gusto naman ituloy ng Senado ito, pwede naman. Actually, ang nakakatawa dito, Angelo, on the same day na nagbigay yung Senado ng kanilang, sabi nga, yung return to sender, na kanilang ginawa, parang ginawang sulat, return to sender, nagbigay rin sila ng summons kay Vice President Sara, na natanggap naman ni Vice President Sara. Ang tanong doon, yung summons na yon included the articles of impeachment. Ano ang sasagutin niya? Binalik nila yung articles of impeachment sa House. So hindi ba nakakaloko yon? On one hand, yung kaliwang kamay, sinabi ng Senado, uy, Vice President Sara, sagutin mo nga itong articles of impeachment na ito. On the right hand, on the other hand, sabi naman ng Senado, uy, House, sagutin mo nga rin ito at sabi mo nga kung tama ito o kung legal ito. Nakakatawa. Ngayon, kung ako yung nasa kampo ni Vice President Sara, tatawa-tawa ako. Ano ngayon ang sasagutin ko? Kasi ngayon, 'di ba, walang linaw kung ano ang sasagutin ko kasi pinapa-question mo ang mismong articles of impeachment na mismong binigay mo kay Sara para sagutin naman niya kung anong kanyang stand doon. So, yung bilang ng panahon na para sumagot si BP Inday, hindi rin pala tatakbo kasi pwede niya sabihin lang na, ano sasagutin ko? 'Di ba? Hindi pa nililinaw ng kabila kung ano yung, 'di ba? Precisely, kaya sinasabi ko, ang ginawa lang nitong pangyayari the other day sa Senado, number 1, ginulo nila ang proseso. Number 2, dinelay lang nila ang proseso. Kumbaga, drenable na nila. Naalala natin, February 5. Di ba? February 7 pa nga yung closing ng Senado noon. Close na nila ng February 5. Nakakatawa. Mali na nga yun. Hindi na nga natin questionin yun kasi nandito na tayo. June na tayo. June, tapos next month, July na. Pagdating naman ng June na umaasa tayo, natutuloy na itong proseso ng impeachment, drenable na naman nila. Ginawa nilang June 11. Pagdating naman ng June 11,
yun na nga, ginago na tayo. 'Di ba? So, ewan ko na lang. Kaya nga sabi ko, siguro sa susunod na eleksyon, wag na natin naman kalimutan kung sino itong mga 18 to, kung anong ginawa nila. At baka naman lokohin na naman tayo at kumbaga ibudol-budol na naman tayo nitong anong ito. Buti na lang yung sumayaw ng budots, wala na rin. O di siya na, bye-bye na siya. Di sana sa susunod, bye-bye na siya ng tuluyan. Attorney Howard Calleja, maraming salamat po sa inyo. Gigil na gigil kayo. Pero kulang yan kaya nakangiti ba? Kulang yung panahon mo, pero mas maganda, marami tayong patatamaan dyan, mga loko. Attorney, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Salamat po. Good morning. Si Attorney Howard Calleja ng Ateneo at Lasal. Magandang umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga muli sa mga poging miyembro ho ng Class Mapitagan ng PMA. Lalong-lalo na kay Boss Emil Sarmiento, ha? Boss Emil, kumusta ka na, ha? Ay, magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa San Diego, California, yung ating Midnight Singers. And tuloy nyo lang yung inyong rollout ng inyong mga activities dyan, ha? Tita Cora, Ma'am Lloyd, si Ma'am Linda, Boss Jun Yambao, at saka si Boss Manny de la Peña, at saka si Boss Art, ha? Tuloy nyo lang yan. Ayos lang yan. Sandali lang, Sir Brian, ha? Sandali lang. Pag-uusapan namin ni Boss Brian mamaya yung problema po natin sa HIV. Tsaka bakit nga ba bawal ho ang soft drink sa eskwelahan? Ano, ha? Tumbukin na ho natin itong dalawang isyong ito. Ano, ha? Si Joy John Balarete Acol muna mula po sa Estados Unidos. Kumustahin lang natin yung mga Pilipino dyan po sa mga area na nagkakaroon po ng kaliwat ka ng mga rally dahil nga po sa enforcement po ng immigration rules ng Amerika, no, ha? At ang alam ko meron na hong may mga nakakalat na pong National Guard dyan po sa Los Angeles, California. Joy John, kumusta kayo ngayon dyan? Kumusta kayo ngayon dyan? Joy John. Sandali. Yan, go. Mainit ang panahon ngayon dito sa amin, sa Amerika, lalo-lalo na dito sa East Coast. Kuya Angel, nasa ika-6 na sunod-sunod na araw na ang mga protesta laban sa mga operasyon ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE at mas marami pang mga lungsod sa buong Amerika ang sumali na sa lumalagong kilusan na kumukondina sa ginagawang immigration raid na iniutos ni Pangulong Donald Trump sa mga undocumented na mga emigrante. Nasa ikatlong araw naman ngayon ang pinapatupad na local emergency curfew na pinatupad ngayon dyan sa Los Angeles, California. Aabot na sa mahigit 200 na mga katao ang naresto ng mga otoridad sa Los Angeles dahil sa ginagawa nilang pagsira sa ilang mga gusali ng gobyerno at ilang mga business establishment doon. Ipinatupad ang local emergency curfew sa Los Angeles, California sa gitna ng malawakang protesta. Ang epektibo nito ay nagsimula nito pang Martes. Nagsimula ito alas 8 ng gabi at nagtatapos kinabukasan alas 6 ng umaga. At ito po ay magpapatuloy pa, Kuya Angel, mga kaibigan, sa mga susunod pang mga araw. Sa New York naman, Kuya Angel, sa ikalawang araw ngayon ay nagkaroon din po ng demonstrasyon malapit sa US Federal Building sa Lower Manhattan at muling natapos sa maayos na marahas na pag-aresto. Tinangka ng mga nagprotesta na harangin ang daanan patungo sa opisina ng mga immigration habang ang iba ay nagtapon ng mga iba't ibang mga basura sa gusali ng immigration dyan sa New York. Halos 100 nagpoprotesta ang naresto mula nung sumiklab ang mga demonstrasyon dyan sa New York. Lahat ay nanawagan para sa pagtigil sa mga agresibong paghuli ng mga ICE at mga federal agents na iniutos naman ni Pangulong Trump. Ang kilusang protesta ay kumalat na ngayon sa mga pangunahing lungsod katulad po dito sa Washington DC, sa Seattle, Chicago at ilang pang bahagi dyan sa Texas, Kuya Angel. Pero yung National Guard nasa LA lang. Wala doon sa ibang mga lugar ng protesta, Joy Jun. Tama ka, Kuya Angel. At dinagdagan pa ito ngayon. Nasa 3,000 na ngayon ang National Guard na kalat ngayon sa LA. At maliba pa dyan sa 700 ng mga US Marines na pinadala nitong nakalipas lamang na Lunes.
Ano sila, Joy John? Talaga naka-full battle gear? Yung bang combat ready? Angel, kung nakikita mo sa sinihan ng mga naka-full battle gear at sa ilang mga geras dyan sa gitnang silangan, gano'n na gano'n. Okay. Sabi mo kasi alas 8 hanggang alas 8 ng gabi hanggang alas 6 yung curfew diyan sa LA, ano? Paano ang Hollywood? Walang problema diyan sa Hollywood. Yung tinatawag nating Walk of Fame. Bukas pa rin po 'yan at pwede pong mamasyal ang ating pong mga kababayan. Pero kung legit naman po kayo nagtatrabaho sa Hollywood, diyan ay pwede naman po kayong hindi kayo huhuliin ng mga otoridad. So walang problema yung tourism so far. Wala namang problema sa tourism. Okay. Hindi na nadagdagan kasi yung isang hinuling Pinoy, yung pala may string of cases na kinakaharap, ano? So far siya pa lang. Tama ka, Kuya Angel. Okay. Oo, tama ka, Kuya Angel. At ngayon nandun pa rin po siya sa tanggapan ng ICE dyan sa Los Angeles, California. Joy John, maraming salamat sa update at ingat din dyan, ha? Thank you for joining us this morning. Maraming salamat, Kuya Angel, at nasa red alert din po ngayon ang Washington DC dahil po sa Sabado po ay magkakaroon po ng anniversary ang US Army at kaarawan din po ni Pangulong Trump. Balik sa iyo, Kuya Angel. Maraming salamat. Si Joy John Valerete Acol mula po sa Estados Unidos. Maganda umaga, Pilipinas! At live naman sa gilid ng dagat, ang ating kasama si Brian Posadas. Sir Brian, nasa ka ba? Nakakaingit ka naman. Lagi kang nasa tabi ng beach. Good morning. Nasa Tagaytay ako ngayon. Tagaytay ba yan? Oo. Ano pala, Taal Volcano pala yung nakikita natin. Oo. Masarap ang tawilis dyan, ha? Teka muna, number 1, dalawang bagay na gusto nating maliwanagan. Kasi yung sinasabi ho ng DepEd, bawal pa rin ang soft drinks, ano ha? Bawal pa rin ang soft drinks sa mga eskwelahan. Mas kabisado nyo ito bilang mga pharmacies, ano ha? Bakit ba kailangan pagbawal ang soft drinks? Okay, kasi covered to ng DepEd Order number 13 na nirelease dati ng Department of Education. Well, the basic reason kasi dyan, ang soft drinks, number 1, high sugar content yan, meaning mataas yung sugar na kasama sa drinks yan, around 10 teaspoons per can. And this could lead to obesity, type 2 diabetes, and tooth decay. So, dahil sa ganitong problema, plus the fact na wala siyang nutritional values at mataas ang caffeine content nito, nagkakaroon ng harmful na eating habits yung mga bata as early as school age nila. So that's the reason why the DepEd decided soft drinks, even the junk foods, sinama nila dun sa DepEd Order 13. So kasi pag nagkaroon ka ng regular consumption ng soft drinks, you will have sugar cravings, and magpe-prefer mo yung sweetened drinks mo over water. So meron kang risk for poor lifelong dietary patterns. And it is also associated with behavioral issues. Ang sobrang hilig sa matatamis or high sugar intake. Number 1, nagkakaroon ng hyperactivity. Kasi once you have sugar spike in your blood, nagiging hyperactive. So yung mga bata, imagine, bata pa yung katawan niya, nagiging hyperactive, nagiging irritable, nagkakaroon ng mga mood swings, especially dahil nga may caffeine siya. So even the World Health Organization and the American Academy of Pediatricians, recommended nila is i-limit yung sugar-rich drinks in general. So that's why they're still recommending water or natural fruit juice, and in still moderation even if it's natural fruit juice. Okay. Some Kong Angel will argue, paano naman Coke Zero, ay salimbawa yung soft drinks na zero sugar, meron pa rin kasi siyang caffeine. About 34 milligrams of caffeine yan per can na makaka-affect sa sleep nila, therefore brain development, and some other unhealthy habits as well na marire-reinforce. Bata lang naman palang pinagbabawalan natin. Yung mga matatanda, mahala na kayo, malalaki na kayo, di ba? Malalaki na kayo. Magpasya kayo kung kayo. Matitigas na rin yung mga ulo, so ganun. Hindi kasi sasabihin lang, hindi, diabetic nga ako, kaya kailangan, di ba, yung iba, pagka bumaba yung sugar, tumitira ng soft drinks, di ba? Kasi nga, dahil nga, para mag-spike, kaya yung iba parang gustong-gusto nila nagso-soft drinks, Kasi after nila mag-soft drinks, parang may spike yung energy nila. Kailangan on kailangan na ng additional energy sa dami ng ginagawa nila. So that's the reason why nagko-coffee or nagso-soft drinks. Parang ganun. Ang worry lang naman natin yung long-term exposure.
Correct. Tsaka yung ma-develop yung habit sa mga bata. So that's the reason why kinontrol. Okay. That's the logic behind. Ano? Okay. Hinahanapin natin ng lohika yung mga nangyayari sa paligid eh. Kasi alam mo naman, sa Senado, wala na sa Senado at sa Kongreso, hirap na hirap tayo intindihan yung lohika nila eh. Lalo na sa pag-intindi sa batas. Okay, eto pa. Habang nakakalimutan nila dahil nakapokus tayo sa mga impeachment issue, tumataas ang kaso ng HIV, ng human immunodeficiency virus. Ano ho? At ang problema ho dito, pabata ng pabata ang tinatamaan. Sir Brian, alam ko concern nyo rin ito ng mga pharmacies eh. Asan bang problema? Bakit may ganito tayong spike ng kaso ng HIV lalong-lalo na sa kabataan? Yeah, kung Angel, actually nag-declare nga ang Department of Health ng health emergency for that, no? Para ma-push din talaga na maging part of the national priority natin. Bakit siya nagiging issue, no? I think it's more on malaking factor dito is marami kasing undetected cases ng HIV or person living with HIV. So, as of almost 60% din kasi na mga pasyente na nahawa ng HIV are asymptomatic. So, hindi nila alam na meron na silang HIV. Okay. Yung 40% naman na nagkaroon na ng HIV, ang symptoms niyan, early symptoms niyan, fever, fatigue, sore throat, rash, mouth sores, diarrhea or nausea, and occasional cough na around 1 to 2 weeks. So, that's the reason why akala nila that's a normal na symptoms, pero pala nahawa na sila ng may HIV. That's the reason why tumataas yung undiagnosed rates natin, and dahil nga vague yung symptoms, nadidelay yung detection, maraming nahahawa. Now, also, one of the things that they're looking at is dahil nga sa technology, kaya bumabata, if you notice, 15 to 35-year-old, ang dami na nating cases ngayon. Dahil medyo pumasok ang factor ng social media dito madaling maghanap ng partner online, right? With your apps, may mga ginagamit sila. So they meet with different other people at nakakalimutan niya pag-exercise nung safe sex, no? Na practice safe sex para hindi sila mahawa. And of course, ako naman, I would always espouse na we have to be loyal with our partners. Kasi talagang hindi natin alam sexual transmitted diseases, not just HIV, is also increasing kapag undetected yan. Or hindi tayo nagpa-practice ng safe sex or unprotected sex tayo. Sharing of needles is also an issue. Blood transfusion, hindi naman. But it's more of the unprotected sex ang issue natin. No? So yan yung malaking bagay kung bakit ang bilis ng hawa. Pero Sir Brian, open ang magbenta ng condom ngayon. Hindi kamukha dati, nahihiya pa yung mabibili ng condom. Ngayon, kahit babae, bumibili ng condom Open Correct. Naman siya. Meron pa rin meron pa rin parang actually kung Angel, marami pa rin nahiya Kaya pag sa mga drugstores, pag bibili ng mga ganyan, minsan pabulong Minsan gusto nilang itago. But we have to understand na mahalaga, it should be protected sex, no? So kung may mga ganun silang habits, no? This is not just a moral issue, it's more of a health issue. They really have to be protected and detected. And also, meron naman kasing kung Angel na binibigay na gamot dito, no? Yung antiretroviral therapy natin, na kapag compliant sila with the antiretroviral therapy, bumababa yung viral load ng HIV to almost undetected. So pag undetected na siya, hindi ka na makakahawa. So, yun yung maganda doon. So, meron namang gamot, meron tayong pwedeng gawin. Kaya lang kailangan ma-detect at kailangan again, the practice of protected sex. Sabi ng iba, human immunodeficiency, ibig sabihin, humina lang aking immunity. Mag-uulta bayo ako dahil may bubus ang aking immunity. Katuwiran ba yun? Hindi pwede maging excuse yun. Di ba? Nakakatulong to help the immune system, and the immunodeficiency virus is to lower down your immune system. Again, the question is na-detect ba? Number one. Number two, kasi maraming iba pang complications ang HIV So that's the reason why kailangan early on ma-detect siya, magamot siya ng mga doctors natin. So again, meron naman siyang gamot. So make sure lang na magpa-test. And again, practice yung pagiging loyal natin. No? Hindi. Ang issue nga, Sir Brian, hindi na yung female-male MSM Ang pinakamaraming kaso Di ba? Yung men having sex with men. Actually, Tapos men. nga,
yun nga napapansin kasi ang bilis ng partnerships ngayon no? Swipe lang sila no? So yun yung reason why pabata ng pabata. So medyo alarming talaga siya. Ang projection kapag hindi natin na curtail or stop ito early on, hindi tayo nagkaroon ng magandang interventions dito, maaaring sumampa ng almost 500,000, around 400,000 cases by 2030. So medyo taas ng pag-angat So kaya siya dineclare na health emergency. Pero may mga nagpapatest na ba? Yun ang tanong. Yun yung tanong doon, gaano karami nagpapatest. Kasi nga, again, the symptoms usually mararamdaman nila yan na parang may mali na pag sobrang tagal na yung infection, kaya lang sila nagpapacheck. Doon sila nadidetect. But again, I think it has to be lahat tayo, maging proactive sa mga ganito. Wow. So mga babae kasi may HPV, pero hindi naman katuwiran yun. Kung babae may HPV, okay na yun. Dapat pa rin talaga. Saka magkaiba sila, Kong Angel. Ang HPV kasi is human papilloma virus that causes cancer. The HIV can eventually lead to AIDS. So kahit may HPV vaccine ka, it's not a protection for your HIV. It's your protection against papilloma, not the immunodeficiency. Okay, dapat talaga number 1, detection pagka may mga sintomas. And sa mga kabataan naman, huwag kayong papatol sa mga MSM, di ba? Na nag-o-offer sa inyo na ang katwiran kasi hindi naman niya mabubuntis kasi lalaki din naman Hindi katwiran yun Di ba? Correct. Yung sakit. Tapos ang nakaka-alarm, bata ang babata. So, imagine yung potential nila sa buhay. Plus the fact na, again, 15 to 35, medyo active yan. Mas marami sila maawahan, lalo na hindi sila aware about this. So that's why talagang tama yung ginawa ng Department of Health, declared the emergency na. Tapos, mantakin mo ninyo ang kapalitan pang ML. Diba? Correct. Pang ML lang Para lang may points ka dyan. Pagkatapos dati nag-check-in pa yung mga male-female, di ba? Ngayon pagka MSM, ala na, dahil na sa may tabing kanto, tapos na. Hahanap lang ng konting madilim na lugar. Tapos na. Diba? Correct. So, I think we really have a serious problem with this. And other sexual transmitted disease, sama-sama yan. Kaya nga, di ba, Kong Angel, ang isa rin sa reason dyan, dumaas yung MPOX natin, yung MPOX cases natin, because marami doon sa may MPOX cases, nagkaroon din ng HIV. So, hindi nila alam na may HIV sila. That's interconnected Kasi pag mababa yung meron kang immunodeficiency, mas mabilis ka mahawa sa infection. That includes MPOX and all other. Tuberculosis, pneumonia, dikit-dikit yan. Ang nakakatuwa ito pagka ikaw pala naka-ultra bio, kahit na halimbawa puyat ka, tapos nagkaroon ka ng series ng meeting, may nakausap kang may mga ubo-ubo, may mga sipon-sipon, tapos nakaramdam ka pagkagabi, nakaramdam ka ng konting sintomas, diba? Sumakit ang ulo mo. Sa gamot, inom ka lang ng gamot para sa sipon o ubo, o sa lagnat, kinabukasan, balik ka na naman sa normal. Diba? Yun ang advantage ng maganda naman with the postbiotic na lactose-lactose-strain plasma. Kasi, again, it's all about your immune system It's about your immune system. So once maganda yung immune system mo, well-rested ka because you have a deep sleep, ang bilis ng recovery mo because na-activate yung PDC mo, yung plasmacytoid dendritic cell. So again, this is a real good innovation kasi nga, it activates your PDC. Ang bilis niyang nadidetect sino yung kalaban. So yung mga viral load na ganyan, mga viral infection na ganyan, mabilis na didetect. Pag nadetect yan, kakalabanin na yung immune system mo. That's how powerful our immune system. So imagine, pag bumagsak yan, delikado tayo. Maraming magiging problema. Kaya kailangan, number 1, palakasin. And again, for HIV, it's still early detection. So practice protected sex. And of course, yung maggamot, magsunod sa gamutan. Sir Brian, maraming salamat for joining us this morning. Magandang umaga po. Thank you. Thank you, Kong. Si Brian Posada isa ho sa mga dalubhasa nating pharmacist dito po sa Pilipinas mula po sa Theoxis Health Ventures. Maganda umaga, Pilipinas! 20 minutos na lamang, 6 na umaga. 5 na, makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po ay mag-ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactose-strain plasma. At ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi mga kwentong kutsero. Human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactose-strain plasma at napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan habang tayo
tayo po ay natutulog. Dahil pinagagana po nito ang PDC, yung plasmacetoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. Ang Ultimayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At bagamat ito po ay nire-recommend at na nakatutulong nga po sa masarap na pagtulog ng bawat nagtitake ho nito, hindi naman ho ito katuwiran para gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ang Ultimayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At samantalin ho natin dahil Father's Day sa linggo, tuloy ho yung ating ibinibigay na 10% discount sa mga bibili online sa ultimayo.shop. Ang gagawin ho ninyo, tingnan ho ninyo yung QR code. Ayan, i-click ho ninyo yung QR code tapos gamitin ho ninyo yung code na Kuya Angel para ma-avail po ninyo yung 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Pero sa Sangandang Market yata, sa Caloocan, alang discount doon. Pagka ang pinag-uusapan ho natin, presyo ho ng gulay. Huwag na kayong tumawad. Maawa naman kayo doon sa mga magsasaka. Detalye na alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Edwin Duque. RH23. Edwin, kumusta dyan sa may Sangandaan? Well, Angel, walang discount pero magugulat ka sa presyo ng isda ngayong umaga dahil napakataas. Ang presyo ngayon ng bangos ko, Angel, nakakapili pa tayo ng 220. Ngayon ay 260. Wow. Ang kilo, katwiran ng mga vendor ngayon. Pataas pa rin na pataas yan dahil sa tagulan at minsan yung pahirapan ng paghuli ng isda, lalo na sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang galunggong, alam mong 260 na ngayong umaga yung bawat kilo. Nagre-reklamo nga yung mga namimili. Bakit sobrang taas? Ang kaptuwira, sabi ng mga vendor, hindi namin may babaya dahil yung tawad po, puhunan pa lang namin yan. Kaya magtataka ka bakit ang mahal ng mga isda ngayon. Yung yellow pin, umabot ng 220, yung maliliit na dati 160, yung malalaking yellow pin ay 400 pesos yung bawat kilo. Ang tilapia naman ay 170. Sa presyo naman ng mga gulay, ang kamatis, yung maliliit ay 60, 80 yung malalaki. Ang labanos ko, hindi na bumaba ito na dating 80. Ngayon ay nasa 120 pesos pa rin yung bawat kilo. Habang yung talong, yung hindi ganong kagandahan, yung medyo lumipas na lang araw, hindi mo ng 80. Pero yung bago, sariwa, ay 100 pesos yung bawat kilo. Samantalang ang kalabasa naman, 50 pesos pa rin yung bawat kilo. Ang luya, 160 hanggang 230. Ang sibuyas, yung puti, 80, 120 naman yung pula. Sa carrots, 80 pesos. Bawang, 80. Ang sayote, 50. Ang talong, itong okra ay 40 pesos bawat kilo. 70 ang repolyo. Ang pechay bagyo, 60 pesos pa rin. Ang Tagalog ay 70. Yung patatas, yung maliliit, nasa 40, yung magandang klase ay 60 pesos. 90 pesos, yung siling na po yung broccoli 200 at yung siling na panika ay 50 pesos pa rin ang bawat kilo. Sa presyo ng karne, magkakaiba ko yung mga presyohan ng karne. May katabi sila na mabibili mo ng 390 yung laman at meron din namang 400 yung katabing tindahan lamang. Ang kasim, 390 hanggang 400. Ang pork chop, 400. Ang giniling, 390 hanggang 400. Habang yung pata, 380 at meron 360 dito. Ang yen po ang medyo mataas, umabot ng 450 pesos yung bawat kilo. Sa presyo mo rin ng bigas, ang pinakamurang presyo rito nasa 40 at merong 48 ang pinakahuli at pinakamataas yung Dorado, 80 pesos bawat kilo. Yan ang Kuya Angel, ating price monitoring report mula pa rin dito sa Sangandang Market sa Caloocan, RH23. Edwin Duque na ulan sa Disa Range, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas.
Pilipinas. Magpa-Father's Day. Baka wala pa kayo naiisip na pang regalo, bigyan ho sila ng tangerine chocolate. Order na po kayo sa 0919-0955-935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but tastes and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Sandali lang, Gisela, hanap buhay lang tayo, 9 na minuto na lamang bago po mag-aces sa umaga. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan sa South Korea. Baka kayo ay nagpupunta ng mga swimming pool, namumula yung mata nyo pagka sapot sa inyong di ba, pagka nagsiswimming kayo. Hindi ho daw yan dawa ng chlorine. Yan daw po ay dahil sa urine. Yung bastos naman kasi kuminsan, umiihi doon sa tubig. Mabuti sana kung dagat yan. Di ba? Yung swimming pool. Pero pag pumunta ho kayo dyan sa mga amenities ho ng St. Monique Ballet, yung swimming pool nila, laging pinapalitan ho yung tubig, yan, tsaka bawal jumingil, St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binawan ng Rizal. Check na ho ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca, 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede yung ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binawan ng Rizal. Yun yung tinatawag nilang luxurious living but affordable housing. At kung ngayon pa ho kayo bibili, nako, may chance pa ho kayo manalo ng brand new Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga taga-barangay Poblasyon Santa Maria, Bulacan, lakasan nyo ng inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan si Sherwin Alparo, mamimigay ng pira. CICC, BOC, Sana Puwersa sa mas matatag na cyber at border security. Detalye na balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nagtulong na yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Bureau of Customs para tugunan ang banta sa parehong border at digital security ng Pilipinas. Nagsagawa ang 2 ahensya ng preliminary at confidential na talakayan na layong tukuyin ang mga posible nilang kooperasyon. Ito ay para mapabuti raw yung pagtutulungan nila sa pagtugon sa mga cyber threat at palakasin pa yung seguridad sa parehong physical at digital na mga hangganan. Hindi na nagbigay ang CICC at BOC ng karagdagan pang mga detalye, pero una nang idiniin ng CICC yung kanilang patuloy na commitment sa kampanya upang makabuo ng safeguards at labanan ng paggamit sa digital space bilang sandata at binanggit yung bisyon ng Department of Information and Communications Technology na isang gobyerno na hindi lamang daw lumalaban sa cyber threat, kundi aktibong nagtataguyod sa tiwala ng publiko sa digital space. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. May nahuli ka agad si Sherwin Alparo sa Barangay Poblasyon, Santa Maria, Bulacan. Sherwin, good morning. Yes, Kuya Angel, magandang umaga dito nga sa Barangay Poblasyon sa Santa Maria, Bulacan. Sa napakagandang bayan ng Santa Maria, Bulacan, nahuli natin itong si tatay na naka-tune in sa DZRH sa kanyang cellphone at naka-Bluetooth speaker, hindi lang isa, 2 pa yan. Kaya naman malakas na nakikinig ng DZRH. Pangalan mo, tatay? Ray da Kuya po. Kuya Ray, palagi ka naka-tune in sa DZRH? Opo. At sino pa po rito mga announcer pag umaga? Angelo Palmones po. Si Kuya Angel Palmones, meron kang 1,000 pesos! Thank you po, salamat. At syempre, dahil na nakasuling ka sa DZRH, meron kang DZRH Grocery. Thank you po. At meron pang Ternera DZRH na imbag na bigas. Salamat po sa inyo. Dahil na napakarami mong alahas, tignan mo naman, Kuya Angel, ang yaman-yaman nito. Di, tatanong ko nga. Kasi nakasando lang para maitago ng konti yung kanyang mga ginto. Yan ang mga ginto. Sherwin. Ibigyan natin ito ng DZRH t-shirt
Yan, puting-puti. Yan, pwedeng, di ba, hindi nakita yung anak. Apo. Sherwin. Ito po. Sherwin. Lahat ba yung totoo, Parma. Formal. Formal lang. Sasabihin ko nga. Kailangan, idaan mo na lang sa forma. Diba? Paminsan-minsan. Para makasilo. Apo. Nakakasilo ka naman. Apo, nakakabihag. Meron na po, dalawa. Dalawa, sino po? Sabi-tabi yung isa. Sabi-tabi. Alam nung isa. Sherwin. Alam nung isa na may isa pa siyang nasilo. Secret. Mayroon pa po. Mayroon din. Alam nila pareho? Hindi po. Hindi ko ngayon malalaman na. Patay tayo dito. Ayan. Believe ako kay. Pero Sherwin. Itanong mo kay Kuya Ray, malinis ba yung pusod niya? Kanina pa dinidisplay yung pusod niya. Nilinis po. Nilinis po. Kasi nakahanging. Sige. Gusto po. Ano ba ito? Ang aga-aga. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Magandang Umaga Pilipinas at siyempre sa DZRH. Baka kaya nasusunod nating winner dito sa ating DZRH Malakas promo. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Naninilaw talaga si Ray. Ray, talo ka dun, oh. Oo, tsaka lakas na loob, litaw pusod, oh. Paano po? Paalam na tayo magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angela Palmona, sige-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang... sandali. Nawala ako si Sherwin kasi yung ibinibida natin si Ray kanina. Yan ha. Galing po kay Jonathan Swift, isa pong Irish writer at kilalang Anglican cleric. Ang sabi niya, laws are like cobwebs which may catch small flies but let wasp and hornets break through. Parang batas lang din sa Pilipinas, di ba? Kuminsan suggestion lang. Aces Balita, susunod na sa ilang saglit. Makakasama ninyo si Jel Parosa at si Tina Nolasco. Maganda umaga, Pilipinas! Aces na umaga.